So, may nakasama ako dito sa Hong Kong na sinamahan ako habang wala si tatay. So, wala na yung sumama sa akin na woman missionary na sinamahan ako. At syempre, namimigay tayo ng mga papel na yan na may pangalan Julie, may telephone number. So, nakakalat yan sa Hong Kong. Sa pag-share, may papel kami binibigay to invite them to the church. Ngayon, may sinamahan ako sa immigration. And then sa immigration, dahil wala pa yung sasamahan ko, phone pa lang nung lagay ko coins. Sabi ko, Dad, tumawag na ba siya? Hindi ko kasi dinugtong kung sino yung siya na aking antay. Yung pala may tumawag na talaga. Isang lalaki na Pakistan. So sa utak ni tatay, may inaantay si Jude na tawag. This is very scary. So pagdating ko, ay Dad, thank you Lord, tapos na si sister. Sabi ni Bishop Jude, may tumawag sa'yo. Ano siya Dad? Pakistan. Di alam ko na yung utak niya. Sa 1 month kung halos wala dito, may Pakistan ka pala. And because I'm filled, I know I was filled by the Holy Spirit. And I said to him that demonic attack yan. Gusto niyang wasakin ang buhay natin. Dad, tingnan mo yung mata ko. Ganun. Very good. Malinis na malinis ako. Walang ganun. Kasi mga babae, pag ginagano, walang ganun. Walang ganun. Very clear ang mind ko. Sabi ko, Dad, malinis ako. Kahit ngayon mamatay ako sa langit ng puto. Nag-ring uli ang phone. Amen? Siya uli. Nagdudulong. No? Sabi ni tatay, I rebuke you in the name of Jesus. Hura na kalabachanda ka naman. Hindi na tumawag. Tugal nila. Kaya pag-feel ka ng Holy Spirit, ano din, makakapag-isip ka ng tama. Yes. Tsaka hindi ka natatalanta. Amen. Very clear ko sinabi niya, Bishop. Malinis ako daw. Tinitingnan ko siya eyes to eyes. Hindi ako takot. Kahit mamatay. Ngayon, sa langit ang punta. Finish, wala ng paliwanag na mahaba. Sabihin, pag puno ka ng Holy Spirit, puno ka din ng wisdom. Amen! Kahit pag sa nakakali natin. Amen? At parang lungkot na naman kung kanya. May mga natatanggap ba tayong biyaya? Amen! Ganun lang mga kapatid. So, sabihin, settled na si Bishop, na kahit pumalis siya ulit mag-mission, alam niya na si Julie ay walang ginawang masama. Amen! Alam niya, ang kailangan mo lang puspos ka ng Holy Spirit. Para pati mga kasama mo, hindi yung nasaan na naman kaya siya, nagtatakot ang lahat, baka may kalokohan ka na naman ginagawa. Kundi lahat ay settled at may peace. Kaya kailangan natin, be filled with the Holy Spirit. Isang malakas sa palakpak sa Panginoon. Kasi mahalaga yung reaction. Ayusin mo yung reaction. Kaya pagbintangan, kapag feel ka ng Holy Spirit, maayos ang reaction. Yes. Kamirante, you did not clean my house well. Feel ka ng Holy Spirit. Ay, no problem, ma'am. Which part of the house should I clean? Every place in my house. At dahil feel ka ng Holy Spirit, it's okay, ma'am. Gano'n, it's okay, ma'am. It's okay, ma'am. Iba yun. Just do it. Notice mo, nag-start ka pa lang mag-clean, dahil ang bait-bait mo. Tapos biglang, kasi ganito yan, I tell you, the devil can block the eyes of your boss. I'll go to spiritual warfare now. The devil can block the eyes of your boss and they will see something negative. Yes. And because you are filled with the Holy Spirit, at ang response, my love, makikita mo ang miracle Lord, tatanggalin ni Lord ang bara sa mata ng amin. Amen! And then suddenly the boss will say, sorry auntie, it's clean. How come a while ago I saw it very dirty? So, sabi na yun, Mom, there is a spiritual warfare here. No need to explain. No need. Amen? So, ganun, mag-fast forward ka na this is a demonic attack. Amen. Hindi, judge ka na ng judge na gagalit. No. Pag feel ka kasi ng Holy Spirit, lahat ng scope niyan very clear. And everything will be clear. Isang malakas sa palakpak sa Panginoon.
then everything will be maayos, mapayapa. Amen. Agree, disagree? Amen. So, paano ko to gagawin? Paano to i-apply? Ganito siya. Examine our life for the fruit of the Spirit. Ano gagawin? Examine. Anong attribute? Ano yun? Love, joy, peace, hanggang self-control. Alin doon yung gusto mong lumago? Kasi parang hindi pa malago. Kailangan lumago yun. Amen? Amen. Kaya choose one fruit to focus. Sa week na to, kung baga, ang hirap mo mag-forgive, love pala yun. Amen? Amen. Amen? Amen. At may nakakapikon, parati kang high blood, Lord, ayoko to. Bless my heart. I want to be filled with your Spirit, na maging patient na ako. Amen? Amen. And then intentionally look for opportunities to cultivate that quality in your interactions. Then pray for the Holy Spirit to help us in developing this fruit and be open to His prompting in your daily encounters. Kaya may kasamang prayer talaga yan. Amen! Amen. Now let's go to point number 3. Ano nakalagay? The empowerment of the Spirit for service. So ang pagsasagawa ng Espiritu para sa paglilingkod. Anong sabi ng Acts 1:8? But you will receive Power. when the Holy Spirit comes on you, and you will be mine. It says in Jerusalem and in all Judea and Samaria to the ends of the earth. So the filling of the Holy Spirit empowers us. Sabi natin, the filling The of the Holy Spirit empowers us for service and witness. Kaya ikaw ngayon mga kapatid, ang buhay mo isang buhay na patutuo talaga. So ang promise ni Lord sa kanyang disciple, natatanggapin nila ang kapangyarihan para i-fulfill ang mission to spread the gospel. Amen? Amen. Ang empowerment na yan ay mahalaga para maging effective tayo sa ating mga paglilingkod. Nali-equip tayo na magkaroon tayo ng boldness. Example lang, calling mo ay worship leader. Amen? Amen. Pag na-empower ka, you will receive boldness. Hindi ka magiging mahiyain. Alam mo lang kung saan. Amen. At sa pang-groups mo, puno ka ng wisdom. Actually, lahat sa atin ay mga leaders. You lead your family how to become good manager. You finance and spend. Amen. Hello? So, mapuno ka ng wisdom kung paano mo sila gabayan, kung paano i-budget yung pinadala mo. Pag puspos ka ng Holy Spirit, pati sila ay sasagana. Amen. At mabigyan tayo ng kakayanan to overcome challenges. So, being filled with the Spirit not only transforms us personally, but also enables us to impact the world around us. Palakpakan natin ang malakas. Kaya sino dito ang gusto sa paglilingkod niya ay empowered talaga siya. Amen. Pagkatatrabaho niya kaya mo, sobrang empowered. Amen? Nakita ko yung tabo ni Mary Joy sa bahay na may itim sa gilid sa loob. Trinay kong kinuskos, matagal tanggalin. Dahil syempre, puspus ka na Espiritu ni Lord, puspus ka din ng wisdom. Amen. Ginalala ni Lord sa akin na ang amag ay tanim. They belong to the plant kingdom. Amag? So, ba't ako magpapakapagod ng kuskus hanggang sumakit ng kilikili ko? Ang katapat lang yan ay bleach. Yes. Lagyan ko yung tabo ng bleach kung saan banda yung nangitim, iwanan ko na, wala kuskus. Pagtingin ko, wala lang amag. Kasi papatayin ng amag ng bleach ang mga amag. So, sabihin, pati trabaho ko, magiging madali pag puspos ako ng Holy Spirit. Amen. Ay, pause. Amen? Amen. Nandun yung mga amag-amag doon sa mga gilid-gilid. Mabaho yung toilet. Yes. Wala lang, lagyan ko na ng bleach yan. Uusap ko na ng tubig, tapos na sila. Amen. Wala na kuskusan yan. Mabango na uli yung toilet. May pwede kang kumain sa toilet. Yes. Amen? Sa tulong ng Holy Spirit. Amen. Sino di pa maraming tinanggap sa araw nito? Amen. Ganun po siya. Kaya nga, na-bless tayo, overtime ng konti. Parati tayo nagdadala ng mga gamit sa Shatin kasi may gawain tayo sa Shatin Town Hall. Ibig sabihin yung gamit sa Kantakan galing sa Wanshay. Yes. Itataksi mo siya. At dahil sa pagiging puspos at pinuspos tayo ng Holy Spirit, nagpapapuspos kasi tayo ng Holy Spirit. Amen. Alam niyo, puspos sa biyaya, hampas. Amen. Puspusan takang bataa ka. Pero sa Tagalog, puspos, puno ng Holy Spirit. Amen. At blessing natin, hindi na kami nagtatawag ng taxi tuwing umaga, pag linggo, may driver na kami dyan. Amen. At
Pagdating ko, I'm so sorry, a bit late pa niya. It's okay. Bubuksan niya na yan. Para yung sino man ang sumakay sa taxi niya na nagsigarilyo, amoy sigarilyo na paalis niya yung amoy. Amen. Gusto niya mabangong taxi niya pag sumakay kami. Amen. Isn't it a big blessing to us? Amen. Tapos, hindi namin yan hinire. Maganda lang yung attitude namin sa kanya. Siguro sabi niya, ito ang mga taong gusto kong pasahero kasi nakakalma ang puso ko. Amen. Masarap silang pasakayin kasi sa pressure ko sa pagdadrive ay naiibsan ako ng pressure. Siguro ganun na nangyari sa kanya. Kasi gusto niya kaming sunduin dito. Hindi na kami nagtatawag. Wala na kaming sasabihin. Alam niya na kung saan kami pupunta. Di ba't napaka-bless? Amen. Wala kaming hinayad siya. Basta pumunta siya. I think, meron siyang naramdaman. Amen. Ngayon pagdating doon sa Shatin Town Hall, hindi nga yan magpapadagdag ng bayan. Basta wala. Talang ganon yung liberality na binigay ni Lord sa atin. Blessing. Amen. Ngayon, pag uwi naman dito, kailangan puspos ka ng Holy Spirit kasi magtatawag ng driver taxi. At parati kang makakaranas ng driver na iba-ibang timpla. So where to go? Doon siya. Pangyaw, Inwanshay. Very much high! Bubunyawan ka. Ganun po, klase-klase. Yes. Kaya I have to be filled with the Holy Spirit. Amen. Kaya sabi ko sa kanya, Pangyaw, Inwanshay, Inlo ka to. Diyosan, Pangyaw, pati boses ko yan, Lord, tulungan mo ko. Amen? Amen? Amen. Tapos sasabihin ko sa kanya, can we take the Wanshay back, then Flemington? Okay. Alam mo yung sigaw niya kanina, bumaba. Ay, Flemington, I know already. Amen. Tapos, all throughout the driving, coming to here, yung kasama ko sister, puno pa rin kami ng Holy Spirit dapat. Hindi yung, okay, tama, napasunod natin, hehehe. Kasi may ganun. Kunyari lang pala yun. Yung kabaitan na ginawa niya kanina. Dapat tuloy-tuloy siya. Amen. Kaya ultimo hanggang pagdating dito, yung driver ay nakakaraos siya ng pressure. Kaya naintindihan ko kasi pinaunawa ni Lord na kaya pala yun mainit ang ulo. Ay maaaring nagkaroon siya ng pasaherong naging masama. Or maaaring sa driving niya napaka-traffic. Or pwedeng bago siya umalis sa bahay, inaway siya ng misis niya. Kaya mainit ang ulo niya. Kaya pagdating sa akin, mainit na ang ulo niya.